May isang lalaki na nagla-livestream. Tapos bigla siyang may nakita na sobrang nakakatako. Yung mga viewers niya sa chat, todo-todo na ang pakiusap na tumakbo na siya. Akala niya nung una, trip lang ng mga bashes niya. Pero shooks, biglang may emergency alert na galing sa National Disaster Management Agency. Tapos sa labas, grabe yung mga ingay ng banggaan at tilian. Napasili siya sa balcony at yung nakita niya, MG, talaga. Kaloka. Yung mga tao sa labas, nagwawala na, nagtatakbuhan palabas ng mga buildings, yung mga fire truck, kung saan-saan bumabangga. Sa ganitong magulong eksena, si John Woo ay walang ideya kung ano ang nangyayari. Biglang may isang tatay na may dalang itak, nagmamadaling protektahan yung anak niyang pauwi galing school. Pero Diyos ko, bigla na lang kinagat ng anak niya yung nanay niya. Si John Woo, speechless. Nung di na niya alam ang gagawin, biglang kumalabog yung pinto niya na malakas. Kaya sumili si John Woo sa P-fall, at parang normal lang naman yung labas. Si John Woo, alert agad. Yung lalaki pala, kapitbahay niya. Ayaw ni John Woo sa vibes nung goy kaya autopalayas na lang sana siya. Pero mapilit yung kapitbahay, gusto daw magstay muna. Sabi pa niya, siya lang ako saglit, promise. Kaya si John Woo, walang choice, binuksan na lang yung tea, para manood ng balita. Doon niya nalaman na may kumakalat na virus na di pa alam kung saan galing. Yung mga infected, nagiging brutal at uhaw sa dugo, parang mga zombie. Tapos yung mga makakagat, mahahawa din mas malala pa daw kaysa sa trying tubusan. Pagkatapos niyang mapanood yung balita, kinabahan bigla si John Woo kasi nakita niya na may dugo yung kapitbahay niya kanina. Kaya naghanap agad siya ng pwedeng maging weapon. Tapos biglang lumabas yung kapitbahay galing CR. Nakita ni John Woo yung kutsilyo, kinuha niya agad para paalisin yung kapitbahay. Pero yung kapitbahay, biglang nag-iba yung itsura, tumula yung mga mata. Tapos nag-iba na yung kinilos niya. Labas. Nung biglang sumugod yung kapitbahay, nag-level up yung adrenaline ni John Woo ng bongga. Kaya ayon, push na push niya palabas yung goy. Pagkasara niya ng pinto, hingal na hingal siya. Pero dahil sa ingay, na-attract niya yung isang mas nakakatakot na zombie. Nakita niya yung kapitbahay niya sa labas. Ginawang pretzel nung zombie. Si John Woo, super takot, di siya makagalaw. Nung umalis na yung zombie, nagmadali siyang magbarikede ng pinto. Pagkatapos niyang magbarikede, tinri niyang tawagan yung parents niya, para kamustahin. Pero walang sumasagot. Buti na lang, nag-text yung nanay niya, safe daw sila. Pinagbilin din siya na wag lalabas at maghintay lang ng rescue. Nung gabi, inayos ni John Woo yung mga food supplies niya. Hinati niya sa 7 parts yung pagkain. Pero nung nag-isip-isip siya, ginawa niyang 9 parts. Kasi di niya alam kung gaano katagal yung krisis. Kinabukasan, nanood siya ng mga video ng ibang tao na humihingi ng tulong. Kaya nag-record din siya ng video, hoping na may makakita at tutulong sa kanya. Pero nawalan siya ng pag-asa nung nakita niyang may mga nagla-livestream pa nga. Kung may makakatulong talaga, di sana matagal na silang kumilos. Tapos may nakita siyang drone, nagka-idea siya. Nilagay niya yung phone niya sa drone, para makita niya yung sitwasyon sa labas. Pero pagtingin niya sa labas, hala, grabe. Puro zombie na yung buong kondo, walang survivors. Sa sobrang hopeless niya, naglaro na lang siya ng Free Fire. Kaso bigla siyang na-kick sa server. Siguro dahil nasira na ng mga zombie yung internet connection. Dahil di siya makapaglaro, natulog na lang siya. Tapos mga 2 oras 30 minuto may narinig siyang ingay sa baba. Pagtingin niya, biglang may bala na dumaan, muntik na siyang tamaan. Kaya nagtago agad siya. May isang pulis na nakikipaglaban sa mga zombie sa baba. Ang tapang ni Ete Cop, kaso dahil sa putok ng baril, dumami lalo yung mga zombie. Tapos bad trip pa, naubusan siya ng bala. Kaya ayon, nung magcha-change na sana siya na magazine, biglang may zombie na sumugot. Ayon, si Ed Cop biglang natumba. Tapos, grabe, ang daming zombie, parang nagparty sa kanya. Tapos, boom. Hinila siya ng 2 zombie papuntang garahe, kung saan may super daming zombie na naghihintay. Nakita ni John Woo yung pulis na nasa peligro. Di niya kayang manood lang kaya sumigaw siya sa mga zombie, para makuha yung atensyon nila. Pero epek. Diba, ginawa pa naman niya yun para tulungan yung Ate Cop. Kaso ang ending, siya pa yung napahama. Tapos, yung fridge na panangga niya, biglang tinadyakan ng zombie, kaya ayon, sapul siya. Si John Woo naman, todo takbo para pigilan yung ref. Pero teka,
ang laki nung zombie, parang bodybuilder. Sa sobrang kaba niya, bigla niyang nagets na di ganun katalino yung mga zombie. Ayon, kumari pa siya ng akyat sa balcony, tapos naghintay. Yung zombie, go lang ng go, ayon, laglag. Si Junwoo naman, buti na lang di siya nahulog. Bigla siyang lumingon, tapos nakita niya yung ate pulis kanina. Ayon na nga, zombie na pala. Todo lock siya ng pinto. Tapos, wala na siyang magawa, kaya inom na lang siya nung alak ni papa niya. Pag gutom, instant noodles lang, pagod, tulog. Pag sobrang sad, iyak na lang ng bongga. Kaso, syempre, naubos din yung pagkain sa bahay. Sakto naman, biglang may voice message si mama. Kaso mahina yung signal, kaya di niya ma-open yung message. Kaya napilitan siyang sumilip sa bintana para maghanap ng signal. Sa sobrang hirap, nung nagkasignal na, narinig naman niya yung sigaw ng parents niya na kinakain ng mga zombie. Nung nalaman ni Junwoo na patay na ang parents niya, nawalan na siya ng gana sa life, kaya gusto niyang magtantrums. Kaya ayon, nag-ingay siya para mabad trip yung mga zombie. Pero deadma lang yung mga zombie sa kanya. Lalo siyang na-high blood, kaya lumabas siya para mag-showdown. Gusto pa ni Junwoo ng dagdag zombie para mailabas yung gigil niya. Kaya ayon, nagwawala siya habang naglalakad. Boom! Biglang dumating ang sangkatutak na zombie, galing sa kung saan-saan. Si Junwoo na di naman takot mamatay, bigla ring natako. Kaya kumari pa siya ng takbo. Buti na lang, biglang bumukas yung elevator. Pero pagbukas ng elevator, biglang sumugod yung napakaraming zombie. Buti na lang, mabilis siyang nagtago sa likod ng mga gamit, kaya di siya nakita. Nung umalis na yung mga zombie, nagmadali siyang bumalik sa bahay niya. Pero pagtalikod niya, may narinig siyang ingay. Nagtago siya sa likod ng peder. Buti na lang, yung zombie na yon, bulag pala nung buhay pa siya, kaya di siya nakita. Tapos, sinamantala ni Junwoo yung pagkakataon. Pumasok siya sa bahay at naglock ng pinto. Nagalit yung mga zombie, dahil sa ingay ng pagsara ng pinto. Zombie may natitira pa ring memorya sa kanila, kaya sinubukan nilang buksan yung pinto. Buti na lang, umalis din sila agad. Dahil wala na siyang pag-asa, nag-record na lang siya ng last message niya. Ready na siyang mag-suicide. Pero biglang may nakita siyang red light sa bintana. Galing yung red light sa kabilang building. Ibig sabihin, di lang pala siya nag-isa na survivor. Tinanggal niya agad yung tali at tumingin sa red light. Nakita niya yung isang magandang babae, na minumura siya, at tinatawag na, stupid. Pero sa halip na magalit, tuwang-tuwa pa si Junwoo at kumaway siya sa kabilang building. Nagsignal yung Gil na magkita sila ulit ng 7 AM kinabukasan. Tapos bumalik na silang pareho sa mga kwarto nila. Yung girl, katulad din ni Junwoo, mag-isa lang sa bahay niya simula nung nagka-zombie outbreak. Pero mas magaling si Yubin sa survival. Kinabukasan, nagpakilala na sila sa isa't isa. Yung girl, ang pangalan niya ay Yubin. Tapos, gutom na si Junwoo. Nakita ni Yubin kaya naisipan niyang magpadala ng pagkain kay Junwoo. Balak niyang itali yung bola sa isang lubid tapos ihagis. Kaso di niya na-estimate yung layo ng 2 building. Buti na lang, nagets agad ni Junwoo yung drone para ihatid yung talisa. Sa wakas, nakuha na rin ni Junwoo yung food na pinadala ni Yubin, at busog-lusog na naman siya. May isang firefighter na zombie na nakakita sa bola na may tali. God na nag-warning si Junwoo kay Yubin. Biglang hinila na malakas ng zombie, kaya napasubsob si Yubin sa mesa at nawalan ng malay. Ang mas nakakatakot pa, naalala pa rin nung firefighter na zombie yung skills niya nung buhay pa siya. Nakita ni Junwoo na grabe na yung sitwasyon, kaya kinuha niya yung bote ng alak at binato niya para makuha yung atensyon nung zombie. Pero di siya pinansin nung zombie. Agad na pinalipad ni Junwoo yung drone sa tabi nung zombie para guluhin siya. Medyo effective naman nung una, pero di nagtagal, binaril nung zombie yung drone kaya nahulog. Buti na lang, nagising na si Yubin. Nung hapon, biglang umulan ng malakas. Agad na naglabas ng mga kaldero at kawali yung dalawa para mangolekta ng tubig. Nakita Yubin na may isang building sa kondo na parang walang zombie. Aubos na ng paubos yung pagkain nila. Para makasurvive, kailangan nilang lumabas para maghanap ng pagkain. Para di makagawa ng ingay, nagbalot si Junwoo ng tela sa paa niya at lumabas ng kwart. Nakakita siya ng susi sa katawan ng kapitbahay niya. Pagkapasok niya sa bahay ng kapitbahay niya, nakita niya na may isang taong nakahiga. Binato niya ng sapatos yung tao, para makita kung may reaksyon. Nung walang reaksyon, kampante na siyang maghanap sa loob ng kwarto. Pagbukas niya ng ref, nakita niya na may mabahong amoy, pero buti na lang may mga nakakan pa doon.
Pagkatapos niyang kunin yung mga yun, tumunta naman siya sa kwarto kung saan nakahiga yung patay. Bigla siyang na-curious kung anong itsura nung nakahiga sa kama. At yun na nga, biglang may sumulpot na zombie mula sa likod. Mabilis na ginamit ni John Woo yung patay para harangin yung atake ng zombie. Tapos kumaripas siya ng takbo at nakabalik siya sa bahay niya. Nag-enjoy siya sa mga pagkain na nakuha niya. Nagbigay din siya ng isang blanket at kalahati ng pagkain niya kay Yubin gamit yung lubid. Kinabukasan, tumunog yung walkie-talkie. Nagpasalamat si Yubin kay John Woo gamit yung walkie-talkie. Dahil matagal na silang di nakakarinig ng boses ng tao, tuwang-tuwa si John Woo. Simula noon, nag-uusap na silang dalawa araw-araw gamit yung walkie-talkie. Pero isang araw, habang nag-uusat sila, bigla silang nakarinig ng ulan sa labas. Agad na tumakbo si John Woo para mag-ipon ng tubig. Pero pagbukas niya ng bintana, nagtaka siya kasi walang ulan, kundi mga yabag na mga zombie. Bigla na lang nagwala yung mga zombie at nagpuntahan sa building kung saan sila nakatira. Pero si Yubin, nung kukunin niya yung akse niya, di niya sinasadyang natumba yung lalagyan ng gamit. Dahil sa ingay, nakuha agad yung atensyon ng mga zombie. Unti-unting lumalapit yung mga zombie sa kwarto ni Yubin. Sobrang takot na si Yubin. Dahil dito, nagka-ideya si John Woo. Bigla niyang tinanong yung kwarto number ni Yubin. Nung malapit na makarating yung mga zombie sa harap ng kwarto ni Yubin, biglang tumunog yung phone sa kabilang kwarto. Si John Woo pala yung tumawag sa bahay ng kapitbahay niya. Dahil sa matalinong aksyon na yon, nakaligtas silang dalawa. Pero dahil sobrang dami ng zombie sa building at paubos na rin yung pagkain nila, delikado kung mag-stay pa sila doon. Kaya napagdesisyonan nilang pumunta sa floor na nakita ni Yubin na walang zombie. Tapos kinabit ni Yubin yung lubid. Nung sasabihin na sana ni John Woo na siya na lang mauna, biglang tumalon si Yubin. Tapos, kinuha niya yung is-akse niya at sumugod sa mga zombie. Si John Woo naman, nasa taas lang, nanonood lang sa kanya. Pagkatapos makuha ni Yubin yung baril na nahulog ng pulis, bigla siyang nadapa. Sa sobrang kaba, kumaripas ng takbo si John Woo para tulungan si Yubin. Pinatay niya yung zombie at hinila niya si Yubin papasok sa building. Bago pa mawasak yung maindoor, buti na lang nakapasok sila sa elevator. Buti na lang may kuryente pa yung elevator. Pumunta sila sa 8th floor na nakita nilang walang zombie. At tama nga sila, walang zombie doon. Pero bigla na lang may lumitaw na isang zombie sa hallway. Dahil isa lang, balak sana ni John Woo na patayin na agad. Pero bigla siyang natigilan. Napakaaming zombie ang lumabas sa hagdan at tapalapit sa kanila. Dahil sa peligro, agad na tumakbo si Yubin para buksan yung ibang pinto. Sa sobrang gipit na sitwasyon, biglang bumukas yung isang pinto at hinila si Yubin papasok. Tapos may lumabas na smoke bomb at isang lalaki. Sa wakas, nailigtas din si John Woo. Kahit na safe na sila sa ngayon, alert pa rin si Yubin kasi naalala niyang walang tao sa floor na yun. Tapos inabutan sila nung lalaki ng tubig. Dahil nagdududa yung dalawa, di sila uminom agad. Hanggang sa uminom yung lalaki, kaya uminom na rin yung dalawa. Mukhang survivor nga yung lalaki. Apos naglabas yung lalaki ng pagkain, kaya agad na kumain yung dalawa. Sabi nung lalaki, wag daw silang mag-alala kasi may natanggap daw na news yung radyo na malapit na daw dumating yung rescue team. Tuwang-tuwa yung dalawa, halos maiyak na sila sa sobrang saya. Pero bigla na lang may napansin na kakaiba si Yubin. Napansin niya na sa mga picture na nakadisplay sa bahay, walang picture nung lalaki na kasama nila. Nung magtatanong na sana siya, bigla na lang nahimatay si John Woo. Apos bigla rin siyang nahilo at nahimatay din. Matulog ka lang, okay ka na, sabi niya. Nung nagising uli si Yubin, nakita niya na may zombie sa harap niya. Asawa pala yun nung lalaki. Sobrang mahal pala nung lalaki yung asawa niya, kaya kahit zombie na siya, di niya pa rin kayang iwan. Ayaw niyang makita yung asawa niyang nagugutom. Kaya kinukuhaan niya ng pagkain yung ibang tao, para ipakain sa asawa niya. At yung buong pamilya na nakatira sa bahay na yun, naging pagkain na rin ng zombie. Sa labas ng pinto, dahan-dahan tinatanggal ng Goy yung tali na nakakabit sa pinto. Bigla niyang binitiwan yung tali, si John Woo naman, todo kapit para di bumukas yung pinto. Maya-maya, may narinig na malakas na sigaw galing sa loob. Tapos biglang tumahimik, patay mali siya. Kain na kaya yung wife niya. Tapos, dahan-dahan binuksan ng Goy yung pinto. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto, pero wala siyang nakitang tao. Bigla na lang, nilundag nung zombie yung Goy at kinagat sa neck. Turns out, nagawa palang takasan ni Yubin yung zombie sa pamamagitan ng pagtakip niya ng pillow sa ulo nito. Swerte niya. Nakita ni Yubin na inaalo pa rin nung Goy yung wife niya. Kaya di na siya naghesitate at binaril niya ito,
para matapos na yung drama. Pero dahil sa putok, mas maraming zombie ang dumating sa building. Kaloka. Dahil hopeless na yung situation, nag-decide na lang sina Yubin at Junwoo na mag-give up. Ready na rin silang mag-endgame. Bigla na lang, may narinig silang sound ng helicopter sa labas ng window. Ayun, nagising yung inner survivor nila, kaya go sila sa labas. After nilang makipagidgitan sa mga zombie, ginamit ni John Woo yung bike para harangan yung mga humahabol sa kanila. Finally, nakaakyat sila sa rooftop at todo harang sa pinto. Pero kahit anong harang nila, nasira pa rin yung pinto, kaya ayun, dumagsa yung mga zombie. Nung feeling nila wala na talagang pag-asa, biglang dumating yung helicopter at niligpit yung mga zombie. Save by the bell sila. Tapos, naayos na rin yung radio tower, kaya dumami na yung mga nagpapadala ng SS. Salamat sa panonood video ni Ang Manunuri. Mangyaring mag-like at mag-subscribe upang makakita ng higit pang mga pelikula.